I am Richard Elim Yap, Jr. I'm gonna explain my code, which is, okay, uh, unahin natin yung pinaka-basic, which is itong dalawang lines, string name, para sa pangalan ng student. And itong int quiz scores, para sa tatlong quiz scores. Ginawa ko siyang array, para mas organized at mas madali gamitin sa loops. Ito naman yung constructor, which is ito yung unang tumatakbo kapag gumagawa tayo ng bagong student object, name input, tsaka scores input. Ay galing sa galing siya sa main class, tapos sinisave ko sila sa name at scores. Kaya once na na-create yung object, kompleto na agad yung data ng student. Ngayon naman, explain natin yung average computation. Uh, ang computer average. Nag-start ako sa sum equals 0. Tapos gumamit ako ng while loop para i-add lahat ng quiz scores. Habang itong part na to, ibig sabihin, meron pang score na di nababasa. After ma-add lahat, dinidivide ko sa number of quizzes, which is 3. Ito yung babalik na average score. So itong display info naman, piniprint niya yung name ng student, tapos gumamit ako ng for loop para i-display isa-isa yung scores. And the last part is calling compute average. Para i-display yung average score, basically ito yung final output ng buong program. So ito namang main class, andito sa main class. Ito yung part na tumatanggap ng output. Gumamit ako ng scanner para kunin yung name at yung tatlong scores. Ngayon, nilagay ko yung scores sa quiz array. At ito yung ipapasa natin sa student object mamaya. So, pag kompleto na yung name at scores, ginagawa ko na yung student object gamit ang constructor. Itong stDisplayInfo. As a display naman, yung maglalabas ng final result. Dito tatapos yung flow. Input, store, compute, display. So, ngayon, i-demo natin. Let's try to run. Which is ito yung lumalabas. Okay, let's say student name natin. So, nilagay ko, pangalan ko na lang. Yan lang. Halimbawa, let's say, nilagay natin 86, enter, 90, 92, and 87. So, ito na yung nagiging final output, is 88.3. So, ayun na yun. So, for the problem 2, which is yung product weekly sales summary. Katulad sa ginawa kanina, gumamit ako ng class product. For product name, para sa pangalan ng product, double sales, para sa for weekly sales. Ginawa ko ulit siya para organized. And next is ito namang constructor. Itong part ito, ito yung nagsiset ng product name at sales. Pag gumawa ka ng product object, automatic na fill na yung data. Mas malinis compared sa mag-a-assign ka pa one by one. Ito namang total sales method. Gumamit ako ng while loop ulit para i-add yung 4 na weekly sales. Every loop, ina-add niya yung sales sa sum. Yan. After umikot ng 4 na beses, ibabalik niya yung total. Ito namang display info. Public display info, itong part na to. Ito yung nag-print uli ng buong summary, product name, weekly sales, at yung total na kinuha from total sales. Ito namang main class, bago dito tayo sa main class. Gumamit ulit ako ng scanner para mag-input yung user ng product name. Then, gumawa ako ng array para sa 4 na weekly sales. Ayun. So, then, itong part na to. Then, isa-isa kong pinakuha yung sales per week. Manual input bawat week. Finally, gumawa ko ng product object
na kompleto with name and sales. Then tinawag ko yung display info para ipakita lahat. Yun lang. Then, demo din natin. For product name, let's say ilagay natin shampoo. May sales niya, ilagay natin 50k. Week 2 sales niya, let's say 60k. Then, medyo nalugan ako talaga ng 40,000. Then, bumalik ulit siya, nag-rise up. Ayun, naglalabas siya ng total monthly sales for 200,000 per month. Monthly sales. So, yun lang. So, I'll be explaining the problem number 3, which is yung athlete event time analyzer. So, medyo magulo din ang code ko dito, but I'll be explaining it. So, katulad sa ginamit ko kanina, ginamit ko ulit yung class natin is athlete. At itong athlete name, which is pangalan ng athlete, then nilalagay ko double times. Ito naman yung limang event times in seconds. Ginawa ko siyang array para sa isang container lang for all 5 events. So for the constructor, ito yung tumatanggap ng name at mga times, tapos in-store niya sa fields para ready gamitin. So, ito naman yung best time method, which is for me, yung pinakamakalang method. Goal niya, hanapin yung fastest time, meaning yung lowest number. Sinet ko muna yung fastest first time, gumamit ako ng while loop. Kung may makita siyang mas mababa, yun yung magiging fastest. Parang naghahanap ka lang ng pinakamabilis na oras sa 5 entries. Itong display info. Dito lumalabas lahat ng details, yung pangalan, times ng bawat event, at yung fastest time. Ginamitin ko siya ng for loop kasi mas natural siya for displaying arrays. Just ito naman, dito naman tayo sa main class. Gumamit ako ng scanner para makita yung inputs ng mga user. Then, gumawa ako ng array na may size 5, tapos isa hinihingi yung oras per event. So finally, gumawa ko ng athlete object. Nilagay ko yung name at times, then tinawag ko yung display info para lumabas lahat. Then now, pakita natin yung demo. Let's say, lagyan natin yung pangalan natin. Halimbawa, let's say, yung time niya naging 30 seconds. Then, mabot siya na 28, 27, 29, then 30 ulit. So, yung fastest time niya is 27 seconds. Na-detect ko yung bilis. Nakuha niya yung pinaka-lowest. So, i-explain ko naman yung problem 4, which is yung book rating collector. For gagamit natin ng class book, which is meron tayong dalawang fields ulit, which is yung book name, which is yung title ng libro, and user scores, array ng ratings users. Ginawa ko silang private kasi better practice na maka-encapsulate yung data. So for constructor, ito yung tumatanggap ng book name at wait lang. Ito ba? Ito yung tumatanggap ng book name at yung ratings, tapos sinisave siya sa fields gamit yung TIS. Ito. So naman sa get average, dito ko kinocompute yung average rating ng libro. Ginamitan ko siya ng while loop. Ikot-ikot
siya hanggang sa last rating. Then, ina-add niya lahat. Tapos, i-divide by number of ratings. And then, para naman sa show ratings, yung code na yan. Ito yung magpiprint ng buong report, which is yung title. Lahat ng ratings na ginamitin ko siya ulit ng while loop. At yung average score using yung get average. Ayan. So, for the main class naman, nagtanong ako ng, which is, magtatanong ako ng book name. Tapos, kumuha ako ng ratings ARR, rating star, na may 4 ratings. Ginamit ko for loop naman dito para kunin yung bawat rating for 1 to 5 stars. Finally, gumawa ko ng book object using the input data. Tapos tinawag ko yung yung show ratings ulit para ilabas yung final report sa screen. Then, subukan na natin. Just lagyan natin input natin. 1,000. Lagyan natin Wonderman. Power ratings natin, number 4. Then may 3. 4 ulit. Then, 5. Ayan, matatotal masasama ko lahat ng scores. So now, i-explain naman natin yung problem number 5, which is yung store monthly income report. And to start, again, meron tayong dalawang fields, which is yung store name and yung income. Store name para sa pangalan ng store, tapos yung income nasa isang array na may 6 values. Basically, kita per month. So for constructor, ito yung ginawa ko. Kapag gumawa ko ng store object, dito niya sinistore yung name and yung monthly incomes na pinasa ko para organize yung data. Next is yung total income and total income method. Dito ko kinuha yung total na kinita for 6 months. Ginamit ko yung for loop para i-add lahat ng numbers sa array. For display info naman, siya yung piniprint yung buong report. That's the usual areas. Pinapakita nyo yung store name, kita per month, at syempre yung total. Ito yung mismo output na makikita ng user. So for public class main naman, gumamit ako ng scanner para makuha ng input from the user. And then, gumawa ako ng gumawa ko ng array para sa 6 months. Ito naman, tapos ginamit ko yung for loop para itanong yung income for month 1 up to 6. Dito kinukuha yung actual values na gagamitin sa computation. After ko makuha lahat ng data, gumawa ko ng store object, then tinatawag ko yung display info para lumabas ang final report. And basically, yun yung buong program. So, i-start na natin siya i-simulate or itong store name. Let's say for example, Kuya J. Kuya J. Halimbawa, sabihin natin income niyo for 1 month. So, yun ako, sabihin natin 30k. Month ito naman, sabihin natin medyo nalugi siya. 4 month 3, sabihin natin nakabawi siya.
sinama mo lang naman, yung total income niya is 283,000.